Magandang araw sa inyo. This is Joe from Practical Tech and Gear Reviews. Pag-usapan natin ngayon ang Warsan CP36 Solar Camping Light. Tingnan natin kung gaano ito kaliit at gaano ka-powerful. I-unbox natin. Ito ang packaging niya. Warsan CP36. Tingnan natin yung loob. Nabili ko to around 700 pesos from Lazada. Pag-usapan natin itong build quality ng CP36. Plastic yung build niya. Andito yung side, ang solar panel niya. Nasa kabilang side, yung pinakailaw. Pero bago yon, tingnan muna natin yung bigat. Nasa 170 grams. Mas mabigat pa ang Gisu Life Ultra One. In terms of laki naman, tingnan natin comparison sa iPhone 15 Pro Max. Kalahati ng laki ng isang iPhone. Sa kapal, definitely mas makapal ito, pero hindi naman significant. So very lightweight, madaling ibulsa at idagdag sa EDC. So tingnan natin yung mga parts niya, physical attributes niya. Mayroon na siyang stand, naka-integrate dito sa first two sides. Hook na rin yan, so pwede mo itong magamit sa camping. This is again made and intended for outdoors activities. Dito sa side na ito, mayroon siyang provision para pwedeng i-mount sa tripod. Dito naman, nandito yung buttons niya at yung charging ports. May takip dahil this is rated IPX5, meaning water and dust resistant na itong item na ito. Again, this is intended for outdoor activities. Kung saan open ka sa elements, wag lang siguro mababad. Pwede gamitin. Tingnan natin itong isang port. Nandito ang Type-C charging provision. Dahil Type-C charging method na ito, meaning mas mabilis na ito i-charge as compared sa ibang item. May USB-A dahil pwede na itong gamitin as well as a power bank. Mayroon na itong 4,800 milliamperes. So, subukan natin mamaya kasama nitong cable doon sa package. Andito naman yung turn on button at yung CT button, yan yung magkocontrol ng Kelvin level. Pag-usapan natin ano ang Kelvin level. Dito sa side na ito, as you could see, nandito ang solar panel niya. Dalawang sets of numbers, 25, 50, 70, 100. That's the battery level. Andito naman 35 to 65 Kelvin. Pag-usapan natin ano ang Kelvin mamaya. Dito makikita nyo dahil naka-turn off, mayroong indicator na color green light. Hindi yan yung exact battery level nito dahil naka-turn off siya. Indicator yan na this is actually charging dahil nandito ang solar panel as long as may na-detect siyang source of light, kahit artificial yan. As katulad ngayon, nandito lang ako sa loob ng kwarto, naka-on ang aking ilaw, nagcha-charge siya. Buksan natin yung unit. Ito yung tunay na battery level. 100% fully charged. Pag turn off mo siya, naka-green. So, pag tinakpan mo, nawawala yung green indicator, meaning it's not charging dahil natatakpan yung solar panel. So, subukan natin yung charging capacity nito, yung charging ability niya rather. So, subukan natin itong cable na kasama sa package, USB-A to Type-C. So, pwede na to sa newer versions ng iPhone. Nagcha-charge naman siya. Ayan. Subukan natin dito sa Gisu Life kung magcha-charge. Ayan, nagcha-charge din. Okay. So, mayroon siyang ganong feature na 4,800 milliamperes. Hindi na masama para sa ganito kamura na item. Okay. As per the website, kaya niya nang magbuga ng 1,000 lumens doon sa maximum. So, hindi na masama para sa item na ganito kamura. According din sa website nila, 6 to 48 hours ang lightning time. Meaning sa pinakamahina na mode, doon sa low mode, may 3 modes ito, hanggang 48 hours. Doon naman sa pinakamataas, hanggang 6 na oras. Pag-usapan naman natin kung ano itong second set of measurements, yung Kelvin, 35 to 65. According kay Mr. Google, the higher the Kelvin value of a light source, the bluer and cooler
the light will appear. So, mas mababa, mas warm. So, may option ka, kunwari, gusto mong matulog at may source of light ka pa rin, doon ka sa mas mababa. Subukan natin. As you could see, nasa 6.5 Kelvin. So, puti yung ilaw niya. Kung i-adjust natin sa mas mababa, mas nagiging warm. Ito yung 5,500 Kelvin. Andito yung 4,500 Kelvin. And the 3,500 Kelvin. So, mas yellowish na yung kulay ng ilaw. So, may ganun kang option, 4 yan. And then, mayroon na yung mode naman ng ilaw hanggang 3. 1, 2, 3. Pinakamaliwanag, 1,000 lumens. Ika-4 na pindot, mamatay. Close up natin. Ikot, last look, all sides. The big question is, sulit ba ito for around 700 to 800 pesos? Sulit na sulit ito for that price. At sa mga features na makukuha mo, this is actually a cheaper option doon sa Nitecore counterpart niya. Nasa around 5,000 pesos. So, syempre, Nitecore yan. May brand talaga yan. At yung kanyang lumens, mas mataas, nasa 3,000 lumens. Ang kanyang battery life, nasa 18,000 milliamperes. At meron na siyang magnetic mount at mosquito repellent technology. Pero kung hindi mo naman kailangan ng mga ganong features, around 700 to 800 pesos, hindi na masama ito dahil kaya na itong pailawan ng around 20 to 30 square meters as per advertise. Although upon checking ngayong araw, today is June 5, nasa around 986 pesos. Siguro kaya nabili ito ng mas mura dahil nag-apply yung wife ko ng vouchers and coupons. Isa sa nagustuhan kong features nitong Warsan CP36 ay yung ability niya to charge using artificial light. So kung hindi mo ito madalas ginagamit, ilapag mo lang sa desk mo, as long as ganyan ang configuration at may source of light siya, may assurance ka na hindi ito nawawala ng baterya. So again, overall, for around 700 to 800 pesos, sulit ito doon sa makukuha mong features. So I hope you enjoyed this video and see you on the next one.